Kath, madaming revelasyon sa kanyang bagong post mga kasembreros. Tapos ang view may revelasyon din kay Alden. So yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito, na-feature pala kagabi sina Alden mga kasembreros at ang Code Greycast sa 24 oras, no? Dito ay sobrang ang kulit daw nila na sometimes kapag hindi na nagro-rolyo ang camera ay balikpintuhan, chikahan. So sabi dito ni Andrea Torres, may mga times daw na sasabihan sila na sasabihan sila na kailangan natin matapos to, ganyan-ganyan. So parang pero enjoy sila mga kasembreros. Yung nag-enjoy sila sa kanilang ginagawa mga kasembreros. So sabi dito nagiging comedy daw yung dramatic situations kapag hindi na nag-roll ang camera mga kasembreros. So kasi kailangan nilang pag-aralan yung mga medical terminology, sabing ganon dito ni Alden mga kasembreros. Tapos Andrea Torres. So dalawa sila dito mga kasembreros. So na-feature din dito yung Love Siargao mga kasembreros. Nalaman ko dito si Alden pala yung nagpa-watch party mga kasembreros. Akala ko kasi yung siguro initiative na rin ng mga A-team community. Tapos si Alden ay sumuporta mga kasembreros doon sa sa Love Siargao mga kasembreros. So yun, dito ko siya nalaman, no, mga kasembreros. Tapos isa sa mga purposes na dito ay talagang i-showcase, no, ang ganda ng Love Siargao dito sa Pilipinas mga kasembreros. So ang lalim na sinabi niya dito sa huli sabi niya yung deeper meaning of finding where home is. Sabi nga parang yung sa Hello Love Again lang din, no, na naghahanap ka ng tahanan, ng home mga kasembreros. So parang na-recall ko. So sabi niya dito ay kailangan bang hanapin or parang i-pursue yung love kahit hindi na siya para sa iyo. So parang parang may hugot siya mga kasembreros. Piplay ko to mamaya para pakinggan niyo po. Tapos may isa palang video na share si Nate Gonzaga kagabi. Doon sa ito na yung video ng eksena nila Jao and Cara sa gilid ng dagat, no, sa beach mga kasembreros. So kasi nung nakaraan, 'di ba, yung na-share natin ay yung mga pictures. So ito naman yung video mga kasembreros. So wala lang siyang boses, of course, para hindi ma-spoil, no, yung eksena ni Jao and Cara doon mga kasembreros. Tapos so confirm pala na si Tita Long Gumatay, no, ay pumunta doon sa San Fernando, Pampanga, kung saan nag-motorcade ang Sigabo at Summon Someday cast mga kasembreros. So dito ay parang nag-autograph, no, si Kath mga kasembreros. Pumipirma siya. Tapos si Tita Long ang nag-upload nitong video. Actually parang dalawa, no. Ang kulit ni Kath dito. Ang kulit ni Kath dito mga kasembreros. So pero yun, no, dito ko nalaman. So major items tayo. So ang daming revelasyon. Unang-una, revelasyon number 1, dito nalaman ko yung reason kung bakit mapayat si Kath. Tapos yung kanyang character, kasi nag-post din siya dito sa kanyang Instagram Tapos unahin ko muna itong kay Doc Ivy na pinost kagabi mga kasembreros. So parang nagja-jogging siya, parang fitness era, no, ni Kath din to mga kasembreros. So tapos nagja-jogging siya, tapos nagpi-pickleball, badminton or tennis mga kasembreros. Tapos yun, kasi napansin ni Dr. Ivy na parang pumayat siya, parang kagaya dun sa may AVGG or a very good girl niya na pagkapayat. Pero sabi ni Kath ay ayaw naman niya na ganda, sobrang payat siya mga kasembreros. So yun, yung friends, sabi niya kasama dito yung pag nagtitennis, kasama ang kanyang mga friends. Tapos sabi nito, ganito daw yung laki daw ng difference mga kasembreros. So parang chiseled face
Sabi niya, parang ganito niya na movie natin na, yun nga, no? So, IVGG, mga kasembreros. Sabi niya, ganun level? Sabi niya, ganun. Sabi niya, oh no. Sabi niya. So, yun. Mamaya, play ko rin to mga kasembreros. So, ang reason pala kung bakit siya pumapayat ay trabaho ng mga kasembreros. So, puyatan talaga yung kanilang Summon Someday, mga kasembreros. So, dito ko nalaman na, yun, maliban sa nag-workout siya, maliban sa fitness era siya, sabi niya nga dito, tired from work, sabi niya dito, mga kasembreros. So, grabe, no? Trabaho, kaya pala pumapayat si Kath, mga kasembreros. Tapos, yun, dahil nag-play siya ulit ng tennis, that's why. So, yun, mamaya play ko ito. So, dalawa yung reasons kung bakit pumapayat siya. Una, pagod sa trabaho. Kasi minsan, di ba, inaabot na sila madaling araw. Tapos, kulang sa tulog siguro. Tapos, yun, nag-play siya hindi naman daw siya nagda-diet sabi niya dito. So, nag-play siya ng tennis, napapawis, mga kasembreros. So, yun ang nagpapayat din sa kanya, no? Isa sa mga reasons, mga kasembreros. Tapos, actually parang dalawang video itong kay Doc IVM. So, mamaya ko, dalawa yung video niya dito. So, actually parang 2 days ago pa niya ito pinost. Ngayon ko lang nakita, mga kasembreros. So, ito yung time na nagpa-ayos siya ng kanyang lips, mga kasembreros, no? Tapos, yun, no, enhancement. Another post naman ito, or isang post naman ito ni Kath sa kanyang Instagram. Billy, yung nakalagay dito, mga kasembreros, no? So, ang Billy, ito yung kanyang pangalan sa Summon Someday, mga kasembreros. So, si Billy, tapos si James yata, si Jade no, if I'm not mistaken, mga kasembreros. So, yun, another revelation yun. So, maraming revelasyon dito sa mga post, mga kasembreros. Tapos, pinost din ni Kath sa kanyang Instagram story yung kanilang picture kasama si Coco Martin, Julia, and James, mga kasembreros din sa San Fernando, Pampanga. So, post ito ng Dreamscape, tapos CCM Film Production, and ABS-CBN Star Cinema yata ito, mga kasembreros. Hindi, no? ABS-CBN PR. So, production nga siya ng mga kasembreros. Tapos, tatlo yung pinost ni Kath sa kanyang, apat sa kanyang Instagram. So, another picture na pinost niya dito ang group picture nila, no, doon sa Summon Someday sa San Fernando, Pampanga. Maraming salamat for welcoming Summon Someday, Sigabo fam. Sabi niya dito. Tapos, yung isa naman ay siya lang mag-isa, no, sa parang sasakyan yata ito, mga kasembreros. So, talagang pumayat nga si Kath, no? Mga kasembreros, sana magpahinga-hinga rin siya, no? Billy girl, sabi nito sa kanyang caption. Mga kasembreros. Ang ganda ng kanilang, ang kanilang suot, white, no? Mga kasembreros, parang siyang, kasi pag nasa initan ka, kailangang white yung damit mo, or yung shade, mga kasembreros, kasi para hindi siya gaano mainit. So, yun po yung parang conception doon. Mga kasembreros, kapag ikaw ay nasa labas ng bahay or nasa initan ka. Kasi parang sinisip-sip ng damit yung init, mga kasembreros, at hindi ka mainitan. Tapos, yun, marami ang nag-post kay Kath, no? 12 hours ago, sabi dito, "Good morning all fans of Asia Superstar Katemra. Soon, may panonoorin na tayo gabi-gabi." So, 350 reactions. Ang dami nito, mga kasembreros. So, parang nag-invite lang siya ng panonoorin na Summon Someday soon sa ABS. Ang daming likes ito. Yung isa 11 hours ago, imbis na tumanda, parang bumata palalo tingnan. So, tapos pictures ni Kath. Daming reactions. So, 1,900 reactions, mga customers. 11 hours ago niya pa lang pinost. So, baka 2,000 reactions nito ngayon, mga kasembreros. So, definitely, no, imbis na tumanda ay naging bata lalo. Parang hindi trend pang edad, mga kasembreros. So, tapos, major item din tayo. May mga revelasyon din. Aantayin tayo kay Alden, mga kasembreros. So,
parang may hinahanda ang View Philippines sa kanilang post kahapon sa Facebook 4 hours ago. Parang may hinahanda silang pasabog din, no, kay Alden at saka sa cast ng Love Siargao. Sabi niya, "A special love, Siargao, thank you, is on the way." So, ano kaya ito, no? When Love Siargao hits number 1 on View, exclusive signed Polaroids from the cast will be up for grabs. Stay tuned. So, tapos, parang may letter siya, no? Sabi dito, "A special Love Siargao, thank you, is on the way." So, something, ano kaya ito, no? Nahihiwagaan ako kung ano yung gagawin nilang pasabog or ano yung gagawin nilang dito, revelasyon dito kay Alden at saka sa cast ng Love Siargao, mga kasembreros. So, abang-abang tayo dyan, no? Mga kasembreros and mga Kathnatics. Tapos, ito, posted ito. Hindi ko lang alam kung totoo ito, no? Kasi si Direk Cathy Garcia ay parang pumayag daw yung Kathniel na magkatrabaho ulit, mga kasembreros, no? Tapos may picture ni Direk Cathy. Ang daming reactions, 699 reactions. Tapos ang nakakatawa dito, ang page sa Facebook na nag-post ay Kathden TV. Sabi niya dito, "Ano sa inyo dito? Cathy Garcia Molina inanunsyong pumayag na ang Kathniel na magkatrabaho muli para sa kanilang upcoming closure rom-com drama." So sa akin imposible ito, no? Mga kasos, kasi unang-una si Kath ay ayaw na niya makatrabaho si DJ, and at the same time ay busy ang linya ni Kath, mga kasembreros. So we're rooting for for Kath din na magtambal, hindi ang Kathniel, mga kasembreros, kasi alam natin na si Daniel ay meron ng Kayla Estrada. So definitely not an option, mga talagang tayo nagdesisyon, no? Pero yun, no, nasa kanila, pero para sa akin parang wala na ito, hindi na ito posible na magsama pa ang Kathniel, mga kasembreros, sa isang parang closure. Parang hindi naman yan, ano kasi, no, yung closure na sinasabi nila na parang mag-uusap sila. Parang, kasi ang closure, hindi naman ibig sabihin ng closure ay gagawa pa kayo ng movie or gagawa pa kayo ng isang drama series, eh. So, closure ng relationship, mag-uusap lang and then move on. Di ba? Parang ganoon, mga kasembreros. And parang, anong taon na ba? Parang 2 years may git na yata yung closure ng ng Kathniel. Tapos ngayon, hindi pa makamove on yung iba. Parang 3 years na yata, no? Or 3 years. 2022, 2020, ano ba yun? 2023 yata sila, di ba? 2023. Kasi 2024 December, parang 2024 yata sila nag-close. 2020, parang 2024 nga. Tapos 2023 November. Tapos ilang buwan lang, 'di ba, ginawa nila? November, December, January, tapos May ay doon na, no, yung parang press con ng Hello Love Again. So parang yun, 2023. So mag 3 years na nga, mga kasembreros, no, hindi pa makamove on yung ibang Kathniel fans. Pero yan mo na, no? So moving on, next item natin, si Bong Gonzales, yan yung best friend ni Kath, mga kasembreros, ay nag-post din, no, ng kanyang kanyang video. Actually ito, pero screenshot lang yung kinuha ko, mga kasembreros. So dun sa mga kaganapan sa motorcade nila sa Pampanga, no, 10 hours ago. So dito ay parang nakatalikod si James, no? Hindi ko nakuhaan si Kath, pero yun po. Tapos, pangalawa sa last item natin, si Kuya Neil Serrano. Nagkaroon din pala siya ng parang movie review. Hindi movie. Parang review sa Love Siargao, mga kasembreros. So, mamaya papahinga din natin ito, Kuya Neil Serrano. So, nag-ano na siya ng positive feedback dito about sa Love Siargao nga, mga kasembreros ni Alden and Nadine. Tapos, last item natin, itong panalangin, of course, ni Alden, no, na inaabangan din natin. Sabi ni Tisoy, "Dear God, thank you that you are with me through the ups and the downs. Because of you, I can face tomorrow with hope and today with courage. I don't have to walk in fear, for your presence surrounds me. Thank you that I come boldly before the throne of grace, knowing you care for me and hear my prayers. Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and grace to
to help us in our time of need. That's Hebrews chapter 4 verse 16. Ang ganda nito, no? Because of you or because of God, I can walk in peace and strength. Even when life feels uncertain, your promises hold me steady. Help me keep my eyes on you, trust in your faithfulness, and rest in the assurance that I'm never alone. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen. Pops out then. So, yun lamang sa ating Kathleen items. Papakinggan natin itong mga items na videos, mga kasembreros. And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Nakakagaan din daw sa set ang bond ng cast. Magiging comedy raw ang mga dramatic situations kapag hindi rumorolyo ang camera. Para kaming barkada on set, to the point na nilalapitan na talaga kami na wag muna kayo magsama-sama. Kasi kailangan na nating i-shoot to kasi sobrang every time nagka-cut, kwentuhan agad, lokohan, tawanan. Mahirap gumawa ng isang proyekto na hindi ka komportable sa mga katrabaho mo. And for some reason, iba-ibang flavor yung nabibigay ng mga actors na kasama ko dito. Tulad ni Andrea, very challenging din para kay Alden ang show. Pero na-enjoy nila ito sa mga bago nilang natututunan. Yung mga medical jargons, yung mga practices, syempre kailangan we have to make it seem like talagang alam na alam ko yung ginagawa ko as a doctor and as a surgeon. We're trying to ground the medical aspect and the medical world sa mga manonood natin para at least mabigyan natin sila ng insight at nang sa gayon mas maintindihan din nila kung ano nga ba talaga yung nangyayaring drama at action with inside the hospital. Nagpa-watch party naman si Alden ng pinagbibidahan niyang serye kasama si Nadine Lustre na Love Siargao. And to really showcase the beauty of the island and the beauty of what we have here in the Philippines. Collab yan ng GMA Network, View Philippines at Viva Communications. Yung deeper meaning of finding where home is. I think yun yung pwedeng masagot. Kailangan mo bang hanapin or parang i-pursue yung love kahit hindi na siya para sa'yo. Cut! Okay, close. Close sequence! Water! Clinic, but it's cool. Sabi ko pang siya, introvert. Kaya I know. Masyadong maraming tao. It's the place to be. I was Thank you. You're finally here. Finally! Oh my gosh, I've been wanting to visit this. Yes, I know we like it here. I like it here. Yeah. It's your first time, no? As in first time. First time. As in you've never been here. Yeah. Tapos sabi ko, it's so near. Tumatakbo ako dyan, dog. So sabi ko, oh my gosh, ang lapit na to. Tapos, from elevator, you just go up. Yun na pala. Yes, it's so easy, right? Gusto ko here. Tapos ang konti lang ng rooms. I like it. Isa kasi Portal, I like. Yes. Spa. Yes, yes. This one, it's a cool clinic. You know we have an ID bar there. I saw. Binigyan ka na lang. Binigyan ka na lang. Cocktail. So there's a cocktail too. There is a cocktail. Yes. May bars sila. Yes. There are mocktails and cocktails para while you're doing your treatment, nare-relax ka. Pero ang sakit mo, bakit nag-diet ka? No. Tired from work. And nag-play ulit ako tennis now. That's why. Oh, wow. Who do you play with? Sino? My friends. Ang laki ng diff ha. Really? Compared to the last time I saw you. Pero sabi nila, Payat this ka. is it. Tsaka ang chiseled ng face. Parang ganito kang kabayat sa yung movie natin together. Ay, Gigi, really? yes. Ganun level? Parang ganun ka kabayat ngayon. Oh no! Ang payat mo! I don't like yung super Ayun, like super payat. So now, everyone's doing pickle. Pickle ball, yes. It's easier to Easier. Ba't hindi ka pickle? Meron din, kapag pwede. So, grabe kayo. You're so active. No, it's my way to to pagba. So usually I work out at the hot Pilates. Yun ang pahinga mo workout. Yeah, that's what I work out. It's Kat's turn to do strawberry lip. Dapat masyado yeah. pala my lips. Yes. Kasi I get parang windburns Okay, here. yes. It's not parang chapped. Sabi parang Yes. siyang may burn. And you know why? Extremes of temperature. From hot, bigla ka mag-cold. Ah! Yes. Okay. Have you noticed? And then when you don't use lip balm. I always use them. Okay. Promise. Good. Pero, kailangan mo magagamit ng lip sleep. Which means at night when you're sleeping, you have to use the lip sleep to hydrate your lips even while you're sleeping. Ah, okay. Yes. Bibigyan kita later. Yes. Even with the aircon. Para protect your lips. Mask. So it's a mask. Okay. A lip mask that you can put on your lips.
Okay, tonight and then subsequent nights. Okay. Yeah, kasi nga nag-dry ka. Yeah, it's like strawberry. That's I why know! ano The siya. color is like strawberry. Strawberry lips. Super bagay. Cat doesn't want filler, Filter. right? Parang feel ko, bagay siya sa iba. Like, Yes. so beautiful. Yes. Pero pag sa akin, feel ko hindi siya bagay. Yeah. So if you're not ready for a lip filler, this is at least something you can do. The strawberry lip filler. Yay! Yay, we're done, Kat. Thank you. Hi guys! May bago na naman tayong aabangan sa View. If you're a fan of romance dramas, this might just be your next binge watch. Because Love, Siargao is finally here. Starring the fresh pairing of Nadine Lustre and Alden Richards, this series is set against the beautiful island of Siargao. From the visuals alone, mapapa-wishlist ka talagang bumisita sa Siargao. Pero hindi lang siya tungkol sa kilig. Mga themes din ito about healing, finding yourself again, and discovering love when you least expect it. Kaya kung mahilig kayo sa mga stories na nakakakilig, pero may puso rin, feeling ko magugustuhan natin to. At syempre, exciting din makita ang fresh chemistry ni na Alden tsaka ni Nadine Lustre sa isang View original series. Mukhang marami tayong moments na aabangan dito. So kung naghahanap kayo ng isang series bago na panonoorin, this is your sign. Watch and stream Love, Siargao on View. Tara, sabay-sabay tayong kiligin at samahan natin sila sa kanilang journey. Love, Siargao, now streaming on View. Kumusta po kayo? Magandang gabi po. Nag-dinner na ba ang lahat? Kailangan natin ng word ni Lord na ito mga kasembreros, no? Talagang literal at practical ito na lesson na ating matututunan. Ang title po ay Delikado ang Dila. Bakit kaya ganito ang title, no? Psalms chapter 12 verse 4, they say, we can win with our tongues. Our lips are our own. Who is Lord over us? No, grabe ito mga kasembrero. So, ginawa niyang parang Diyos or pinagkakatiwalaan niya pa ang kanyang dila mga kasembreros or ang kanyang mga bibig, no, mga kasembreros. So, tongues and lips, ito yung body parts na na-mention dito mga kasembreros ng samista. Okay? Talagang delikado. Alam niyo po yung ating dila, according sa research, ay average na haba nito ay 3 inches. Okay, that's average mga kasembreros. So, pero kaya itong magpagulo or magpapayapa sa mga tao. Kaya pag nagpagulo, ganito yan. Kunwari, chichismis natin si ganito, sisiraan natin si ganito. Tapos yung isa naman na siniraan natin, sisiraan din natin sa ganito. Tapos pag-away natin ng tao. So, magiging source siya ng gulo. Kaya ang ginamit natin, chismis, dila, mga kasembreros. Tapos, yung kapayapaan naman, of course, no, gamitin natin sa gentleness, gamitin natin sa pagiging basta no, gamitin natin sa kapayapaan mga kasembreros, gamitin natin ng
ating mga dila to speak good words, to speak motivational words, to speak kind words, to speak encouraging words mga kasus. And kung pa, words of hope, no, words of wisdom. So we can say whatever we want. Pero dapat yung ating sasabihin ay nakaka-encourage, nakaka-build up ng isang character mga kasembreros. So ang ating dila ay napaka-powerful, no? It can either build or destroy someone else's character or kahit na yung tao mismo mga kasembreros. So kunwari magmumurahin mo, tayo ipapahiya mo siya, no? Parang ganun ba mga kasembreros, no? So pwede mong gamitin no? Yung bibig mo o yung dila natin sa pagmumura or po pwede sa good words. So ang choice po sa atin. Pero definitely ay may parusa mga kasembreros, no, ang mga hindi aware or careful sa kanilang mga sinasabi. So may blessing naman ang mga taong nagiging light ba, naging ilaw or parang nagsalita to, parang nakakarinig ako ng pag-asa. Na parang ganoon. Kasi mga taong ganoon no? Especially yung mga taong mababait, mga taong malumanay, yung mga taong kalmado, na kahit na ang dami niyang problema, pero pag nagsalita siya, parang ma-encourage ka pa, na parang ganoon siya mga customers. Yung mga taong ganoon na every time na nagsispeak siya, ay nakaka-good vibes, na parang ganoon mga customers, or uplift ng spirit, so ganun siya, no? Kung yung spirit ni Lord, yung spirit of encouragement, spirit of kind words, spirit of humility, spirit of forgiveness, nandoon sa taong yun. Kung kaya pag nagsispeak siya, kapag nag-deliver siya ng words, mga customers, o nagsalita siya ng mga words, ay gusto mo makinig, no? Kasi na-enlighten ka, no? Parang ganoon mga kasembreros. So delikado ito ang dila kapag hindi natin na-tame or hindi natin alagaan or hindi tayo nagiging tactful. Kaya pag sabing tactful po ay careful tayo sa pagsasalita, no? Talagang tayo po ay parang ayaw natin magmura, ayaw natin magsalita ng mga bad words because unang-una, kunwari kapag ikaw tatay tapos naririnig ng anak mo, di ba, magagaya ka mga kasembreros or ng mga tao sa paligid mo, o ikaw naman ay supervisor for example or teacher for example. So yung influence mo, nagkakaroon ka ng influence na magagaya ka ng ibang tao, ng mga tao sa paligid mo mga especially sa mga bata, no, mga kasembreros. So nakakalungkot lang minsan dahil yung mga social media ngayon na ibang mga vloggers parang nino-normalize na lang yun yung pagmumura mga kasembreros. Pero may iba naman talaga na hindi nila ginagamit yung kanilang dila sa pagmumura pagkus sa mga encouraging words, sa mga pag-good vibes and so on mga kasembreros. Para spread positivism mga kasembreros or spread positivity. So yun ang ginagawa ng ibang vloggers or content creators mga kasembreros. So nakakatuwa lang, no? At saka nakaka-amaze din po mga kasembreros, of course, ang ginagawa ng Diyos mga kasembreros. So dito ay nagre-represent ito ng danger talaga, no? Dangers of speech and the nature of our words. So kasi ang tao po ay parati nating tatandaan na huhusgahan, okay? Huhukman mga kasembreros ng Diyos ang ating mga salita, no, pagdating ng panahon. So every word that we speak, no, every word that proceeds from our mouth mga kasembreros ay i-evaluate ng Diyos. So kamusta ang ating mga words, no? Nakakainganyo pa ba? Positive words pa ba? Uplifting words, hindi ba pagmumura, hindi ba cursing yung ating sinasalita or lumalabas sa bibig natin, hindi ba blasphemous words, no, yung mga salitang pangit mga kasembreros at malalaswa or kahalayan. So ganoon siya mga kasembreros. So every word that we speak ay husgahan at hukman ng Diyos mga kasembreros. Nasa Biblia rin po yan mga kasembreros, no? So this verse speaks of the emptiness and deceit that come from using words that are not grounded in truth, no? Hindi siya grounded sa katotohanan but in lies or kasinungalingan mga kasembreros or deceit, no, panlilinlang. It points to the individuals who communicate with flattering lips in a double heart, revealing a lack of sincerity and authenticity in their conversation. So kaplastikan. So ito yung mga kasembreros kapag may kaibigan kang plastic. So ito siya, no? Pinupuri ka lang kasi may kailangan sa'yo, no? Dito, parang basta hindi siya sincere. Hindi totoo yung kanyang sinasabi, mga kasembreros, sinasalita o yung lumalabas sa kanyang dila, mga kasembreros, or sa kanyang bibig. For the sake of siguro yun yung kanyang way of panlilin lang, no, mga kasembreros. The essence of this verse highlights a fundamental aspect of human interaction. Words hold power
and they can either uplift or harm. So ito na-mention ko kanina na ang words natin, pag ginamit natin positively, ay pwede siyang maka-encourage, maka-build up ng isang tao. Pero, pwede rin siya maka-damage or maka-harm mga kasembreros. Especially kapag slanderous, na pag sabing slanderous ay yung mga paninirang puri, for example, moral defamation. So, using words mga kasembreros or verbal abuse. Yun po yung narinig natin sa mga social media or sa balita mga kasembreros. Verbal abuse, na basta using words mga kasembreros. So, yun yung mga kaso. Perjury, no? Yung, false information, false statements, no, false oaths. So yun siya mga kasembreros, no, yung mga related sa words mga kasembreros. This verse reminds us that often people might say what they think will benefit them most. They may flatter others not because they truly admire them, but as a form of manipulation. So ito, matindi ito mga kasembreros. So akala ng mga scammers. Okay, very relevant ito sa mga scammers. Yung mga mang-uuto, no, mang-uuto sila na ganito ganyan, ganda ng content for example. So maraming nadadali dito no, sa mga ganitong uri ng umapa ng panlilin lang mga kasembreros. So love scam, okay? Love scam, kunwari may isang foreigner or isang tao mga kasembreros, no? Kunwari mag-chat siya sa iyo, parang liligawan ka nila or parang paibigin ka nila, pa-fallen ka nila, no? Parang pa-inlovein sa iyo mga kasembreros. Tapos hiningan ka nila ng pera. So ikaw kung foreigner ka or kapwa Pinoy mo for example, tapos hiningan mo ng pera, nagbigay ka naman using flattery words, no, using loving words, lavishing words, no, parang sa English vocabulary dito ay no, mga blandishments, cajolery, coax words, para panlinin lang mga kasembreros, pang-uto or panlinin lang using flattery words mga kasembreros. So pag nagbigay ka ng pera, kasi nga parang umibig ka na, no, kasi mahal, dear, ang ganda-ganda mo ngayon, no, ang pogi-pogi mo. So pag kapag tuluyan kang napamahal, no, tapos naniwala ka sa kanyang insincerity at sa kanyang mga flattering words, no, na hindi naman pala totoo, nagpadala ka sa emosyon, nagpadala ka ng pera, so tapos iba-block ka na nila. So ganoon po yung technique ng mga scammers mga kasembreros. So yung tawag doon ay love scam. So paiibigin ka nila, kunwari mahal ka nila pero hindi naman pala, no, they're just after of asking for money mga kasembreros. In our daily lives, we face situations where we often have to choose our words carefully. As Christians, we are called to speak truthfully and lovingly, as we are responsible for the impact our words have on others. The quality of or the duality of a double heart indicates that there may be a disconnect between what one says and what one genuinely believes. This disconnect can lead to misunderstandings, hurt feelings, and even breaches in relationships. So yun siya, no, kapag sa mag-asawa, kunwari yung simpleng away lang, yung simpleng misunderstanding lang, tapos nakakapagsalita kayo ng nagbabatuhan kayo ng mga masasakit na salita, no, kung hurtful words mga kasembreros. So doon na uwi yung hiwalayan at saka mas matinding away mga kasembreros, kahit na sabi mo na mag-asawa kayo or magkapatid kayo, close na close kayo, pero kapag lumabas na sa bibig natin at sa dila natin yung mga salitang masasakit mga kasembreros, ay doon na magsisimula yung tinatawag na puot at galit mga kasembreros sa inyo. So delikado, no, that is why it's really important to be careful talaga sa ating salita, especially good words lang, kasi ang tao niya, sasabi natin parati na sometimes it's not what you say, sometimes it's how you say the words. Hindi naman kunwari nag-utos ka sa kapatid mo or sa magulang o sa anak mo or sa sabi mo na, anak, maglaba ka na kasi ako naman magluluto. So di ba malumanay siya. Tapos versus doon sa magluto ka na kasi ako maglalaba. Diba? So it's not what you say sometimes. So sometimes it's how you say the words mga kasembreros, or how you request the favor. So parang ganun siya mga kasembreros. So kasi yun nga, no, wala namang prati narinig na yung kasilihan na lahat ay nagdadaan sa mabuting usapan mga kasembreros at mahinahon na pag-uusap. So definitely true, no, talagang mahinahon lang dapat mga kasembreros. So kasi kahit na simple lang naman, no, o ikaw maghugas anak kasi ako magluluto,
Tapos ginawa mo pang critical, sumigaw-sigaw ka pa dyan. So, mas lalo na nagalit no, yung inutusan mo mga kasombrero. So, yung mga lessons na dapat nating matutunan dito, number 1, ay yung kahalagahan ng sincere communication. So, yun siya, no? Talagang panagsabi ka, totoo, at saka malumanay, no? Number 2, guarding against flattery. So, yung pang-uto, no, mga kasembreros, no? Just for your gain or favor. So, iwasan din po natin yan. So, embracing a single heart. So, we should seek to embody a single heart where our internal beliefs align with our external expression. So, ano lang dapat, kung pa sincere ka, no? Kung ano yung motibo mo, kung paano siya sinasabi, kung anong sinasabi mo, dapat yun siya. Hindi yung magagamit ka ng magaganda at saka kind words, flattery words, pero sa loob-loob naman ay meron ka palang maitim na balak. So, dualism ang pagtawag doon mga kasomers, or double-hearted. So, ang ganda ng verse na ito mga kasomers. But in the meantime, yun lamang po sa ating Word of God, ha? No? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and careful words mga kasomers, no? Careful tongue and lips kapag tayo po ay nagsasalita sa ating kapwa-tao. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. Everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasomers, and paalam po. I love you.